Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. It has reasonable grounds. Why would that happen? And why would that be entered 12 o'clock in the evening, no? Early morning? And the sheer number also, 20 ka mga bags eh. Ang dami. Hindi katanggap-tanggap para sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC ang mga bagay na ipinasok ng mga otoridad sa kanilang compound. Napag-alaman kasi ng mga miyembro nito na nagpasok ang mga pulis ng mga bag ng semento at gamit sa pag-uukay sa compound nang hindi nila nalalaman kung para saan. Ayon mismo sa abogado ng KOJC, inilalagay umano ang mga bag ng semento sa mga karton na may lamang mga bottled water. Agad namang umalis ang taong naghatid ng mga karton nang harangin ito ng mga miyembro ng KOJC. Sa mga larawan na ito sa social media ay makikita ang ilang mga bag ng semento na nasa loob ng mga sasakyan ng mga pulis na nakaparada malapit lamang sa compound. Sa video naman na ito ay tila maririnig ang paghahalo ng semento sa may basement at ang paglalabas ng mga basura ng mga pulis na may kasama umunong lupa. Ayon sa abogado ng KOJC, lalong tumibay ang kanilang hinala na nagsisimula na nga ang paghuhukay sa basement ng compound. Maaari din umano na tinatamakan na ito ng mga semento at buhangin. Wala kang ibang conclusion, kundi baka yun talaga ang pakay. Kasi ang problema kasi dito, how can we confirm when we could not enter? And if we want confirmation, they would prevent us. Una nang lumabas ang mga larawang ito sa internet kaugnay sa malalim na hukay na ginagawa ng mga pulis sa basement ng paaralan. Hindi man ito kinumpirma ng mga otoridad na totoo ang kanilang ginagawang paghukay. Inamin naman nila na magpapasok sila ng kahit anumang nanaisin nilang gamit sa loob, mahanap lamang si Apollo Kibuloy. Kung matatandaan, sinabi na nila noon na gumagamit sila ng mga espesyal na kagamitan at scanner para matunto ng sinasabing underground bunker ni Kibuloy. Rest assured, kung meron kaming pinapasok na equipment sa loob, para po yun sa paghahanap namin kay Kibuloy. And then, huwag bigyan ng mga negative na meaning. Rest assured na ang pakay namin doon is si Pastor Kibuloy and for others, hindi kayo na nasa loob. Masaktan ako dito! Soryano! Ako kayo ng kaso, ha? Noong Martes, sinubukang muling pasukin ng abogado ng KOJC. Kasama ang media ang basement ng isang eskwelahan na nasa loob ng compound upang makumpirma kung totoo nga ang ginagawang paghukay ng mga pulis. Subalit hinarang sila ng mga pulis at hindi pinayagang makaabante sa loob. Ayon kay Public Information Chief Police Colonel Jean Fajardo, ayaw nilang madelay ang operasyon kaya ipinagbabawal nila ang pagpasok sa loob. Tukoy na ng Police Region 11 na pinamumunuan ni Brigadier General Nicolas Torre ang eksaktong kinaroroonan ni KOJC leader Apollo Kibuloy at dahil dyan ay kumpiyansa ang general na magtatapos na ang matagal na pagtatago ng self-proclaimed appointed son. Assistant kami, tuloy-tuloy ang aking trabaho, hindi natin titigilan hanggang sa nahuli natin itong taong ito. Subalit dahil sa mas lumilit na ang ginagalawan ngayon ni Apollo Kibuloy, mas lumalala pa ito dahil sa pagkontra naman ng mga miyembro ng KOJC. Dahil maging si General Torre umano ay nakakatanggap na ng mga death threat at maging ang kanyang mga anak ay nababash na din sa mga social media. Ang asawa ko at ang anak ko ay pinapaulanan ng mga hate messages at threats sa social media ng mga fake accounts at mga trolls. Kagabi ay may direktang death threats na sa aking mga anak. Pero hindi kami magpapatingan. Hindi tayo magpapatingan. Subalit nanindigan si Torre na hindi sila titigil sa kanilang ginagawa hanggat hindi nila nahuhuli si Kibuloy. Kung matatandaan, noong mga nakarang linggo ay muling sinimulang halughugin ng mga otoridad ang KOJC compound.
Karamihan sa mga pulis ay may dalang mga body camera o cellphones para sa documentation. Ayon kay Torre, nagdala sila ng mga heartbeat detector para malaman kung may nakatagong mga tao kahit sa ilalim ng lupa at secret tunnel. May dala din silang mga generator set at iba pang mga gamit para sa mas masusing paghahanap. Nagkaroon naman ng tulakan at balyahan matapos harangin ng mga KOJC members ang ilang mga pulis at marami pa ring mga miyembro nila ang pumipigil sa paghalugad at may ilang miyembro din ang hinimatay sa gitna ng paghanap. Ayon kay Torre, posible umanong nasa loob lamang ng compound si Kibuloy kaya nila ito hinahanap. Nabatid na ang large-scale operation ay upang halughugin ang nasabing compound na may 42 gusali kung saan una nang sinabi ni Torre na naniniwala siyang hindi pa nakakalis ng bansa si Kibuloy. Si Kibuloy ay may standing warrant of arrest mula sa Davao City at Pasig City kaugnay ng kasong human trafficking, sexual abuse sa mga menor de edad at kababaihan, gayon din ang pagmamaltrato. Bukod dito ay wanted rin ang pastor sa US Federal Bureau of Investigation sa kasong sex abuse at human trafficking. Magugunita na una nang nagsagawa ng raid ang mga otoridad upang arestuhin si Kibuloy pero nabigo ang mga ito noong Hunyo 2024. Bukod dito ay kinwestiyon din na ang raid ng NBI Region 11 dahilan moro-moro umano ito o drama lamang. Pilit pa ding hinaharang ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ang mga pulis para hindi makapaghalughog sa lugar. Ilan din sa kanila ang nagtamo ng mga seryosong sugat dahil sa pagharang ng backhoe ng mga mananampalataya ng KOJC sa mga daraanan ng mga pulis. Subalit hanggang sa ngayon, wala kahit anino ni Kibuloy ang kanilang nakikita. Marami ang nagsasabi na nasa loob lamang umano ng compound si Kibuloy na maaaring nagtatago sa mga bunker o mga secret tunnel ng lugar. Una nang sinabi noong 11 ng Agosto ni NBI Davao Director Archie Albao na may nakita silang underground basement sa loob mismo ng compound. Hindi man nila nakita doon si Kibuloy at kahit isa sa mga akusado niyang kasama, muli na naman silang nakakita ng mga bunkers at quarter na may mga nakatirang residente. May nakita ding tunnel sa loob mismo ng compound subalit hindi pa muna ito tapos at under construction pa ayon kay Albao. Nakapwesto pa daw ang isang underground basement sa ilalim ng entablado sa loob ng Kingdom. Noong marating nila ito umano ay napakainit sa loob, wala ding ilaw at hangin kaya hindi na din nila ito ginalugad ng matagal at agad ding lumabas. Na-discover din nila na ang hangar sa KOJC compound na nilalapagan ng mga private air assets ni Kibuloy ay konektado sa Davao International Airport. Noong 2021, nakasama si Kibuloy sa Most Wanted na listahan ng Federal Bureau of Investigation o FBI dahil sa mga kasong kinasasangkutan nito kabilang ang panghahalay, human trafficking at smuggling. Sa website ng FBI, nagbabala ito kaugnay sa kanilang paghahanap sa appointed son of God na si Apollo Carion Kibuloy, head pastor ng Kingdom of Jesus Christ, dahil sa umano'y partisipasyon nito sa isang labor trafficking scheme upang makapagdala ng mga kasapi ng simbahan nito sa US sa pamamagitan ng illegal na pagkuha ng visa at pamumuwersa nito sa mga miyembro na magsolicit ng donasyon para sa isang peking charity. Mga donasyon na ginamit para tustusan ang operasyon ng simbahan at marangyang pamumuhay ng mga lider nito. Pinilit din ito umano ang mga kasapi na magaling magsolicit ng donasyon na pumasok sa peking pagpapakasal o di kaya kumuha ng peking student visa upang may pagpatuloy ang pagsosolicit sa Estados Unidos buong taon. Bukod pa rito, sinabi rin ng FBI na nirecruit ang mga babae upang maging personal assistants o pastorals ni Kibuloy na siyang maghahanda ng kanyang pagkain, naglilinis ng kanyang bahay, nagmamasahe at nakikipagtalik sa kanya na tinagurian ng mga itong night duty. Bunsod ng paghanap na ito kay Kibuloy sa kasong isinampas sa kanya ng Federal Grand Jury ng United States District Court for the Central District of California sa Santa Ana, California sa Amerika dahil sa pakikipagsabuhatan nito sa sex trafficking, panluloko, pamimilit, sex trafficking ng mga bata at bulk cash smuggling na nagresulta ng paglalabas noong November 10, 2021 ng isang federal warrant upang siya idakpin. Ang Kingdom of Jesus Christ, the name above every name, na pinangungunahan ni Pastor Apollo Kibuloy ay nagsimula noong 1985 sa Davao City. Bilang executive pastor ng KOJC, si Apollo Kibuloy ang nangunguna sa espiritual na pangangalaga sa 7 milyon nitong miyembro sa buong mundo. Sa ngayon ay patuloy na lumalawak ang sakop ng KOJC kung saan naabot nito ang higit sa 200 mga bansa at 2,000 mga lungsod sa buong mundo. Bukod dito, kilala rin si Pastor Apollo bilang isang philanthropist, humanitarian, environmentalist at international TV evangelist. Ang pastor ay mayroong global multimedia ministry kung saan kabilang sa kanyang mga pangunahing programa na naghahati ng kanyang pangaral sa buong mundo ay ang Sounds of Worship, Powerline, Give Us This Day,
Gospel of the Kingdom, Spotlight at SMNI Exclusive. Ang kanyang Sunshine Media Network International o SMNI ay isa na ngayong multi-awarded na media company na itunuturing na pinaka-pinagkakatiwalaang media sa Pilipinas. Ipinangako noon ni Pastor Apollo na ang SMNI ay nakatuon lamang sa nation building at sa paghahatid ng totoo at walang pinapanigang balita.